Yon. Magandang gabi sa inyo. Mga kasolo. Okay. So, welcome sa aking channel na Solo Lang. Alright. So, kung hindi nyo ba napapanood yung last kong ginawang vlog, yung biyahe sa area, nandyan lang yan sa baba. Okay. So, hindi ko alam kung yung camera ko maayos. Tignan natin. Yan talaga pagka iba yung sasakyan ginagamit eh. Hindi ko alam kung tama yung position ng camera ko. Okay. Kasi iba siyempre ginagamit ko, medyo iba yung setup. Okay. So ayan mga idol. So bali, time check 22:23. Okay, so 10:23. Ayaw nyo maniwala pa ha. 10:23. Di ba? Okay, yan. So ayan, mabag tayo. Okay, so gagawa tayo ulit ng panibagong biyahe serye dito sa GSM. Okay, disclaimer muna. So hindi tayo binayari ni GSM para mag-promote o gumawa ng video regarding sa mga biyahe-biyahe. Okay, ito ay personal ko lang na vlog. Okay, pang sarili ko to, nagsishare lang ako sa inyo ng mga biyahe ko at kung nasan ako. Pero hindi ako, never ako mag-share ng mga location ng mga pasahero natin at pangalan ng pasahero at saka anything about sa pasahero. Okay, more na tayo kung nasan ako, lugar at saka kung ano pang mga kakaiba. O ayun, so so baka magtaka bakit gabi ako lagi nagbablog o gumagawa ng video sa GSM. Okay, kasi unang-una ang schedule ko ay alauna o 1 PM hanggang 10 PM. So 10 PM na, di ba? So ibig sabihin tapos na yung oras ko. Pero hindi naman sabing as in tapos na. So ano pa, nag-extend lang ako. Okay? Dahil sa incentive. Okay, so nabuno ko na yung 8 hours na kailangan ng nire-record ni GSM. Okay, tapos yung quota tapos na rin ako. Okay. So kung sumabra man ako, yung mas maganda kasi mas malaki yung potential income na makukuha ko. Okay, baka magtaka kayo bakit may 8 oras ako sinasabi. Okay. Siya nga pala kasi dito sa GSM, kung hindi nyo pa alam o wala pa kayong info about sa GSM, empleyado kasi kami dito. Okay, binabayaran kami ng daily minimum ng Manila rate. So 15.30 yung aming sweldo, plus meron kaming benefits mga sa government like SSS, PhilHealth at saka yung Pag-ibig. Alright. Tapos meron kaming incentive na tinatawag. Okay. So meron kaming certain amount na pag inabot na namin yon o nandun na kami sa amount na yon, tawag dito, pasok na kami doon sa incentive. Okay, so hindi ko na masyadong bahaba muna yung kwento. Baka kung saan pa tayo mapunta, mag-discuss na ako about sa ano. Alright, bigyan ko lang ng konting info para kung sakaling medyo interesado kayo, PM nyo lang ako dyan, message nyo lang ako. Okay, kung interesado kayo mag-apply na bilang driver ni GSM. Okay, so far sa mga hindi nakakalaman, bali 4 months na ako dito kay GSM. Nag-start ako ng November. So bali last week na October ako nag-apply, etc. So mga 1 week for process. Then November nag-start na ako. So until now nandito pa rin ako. Okay. So hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Depende sa kanila natin pag-usapan yun. Okay, ang pag-usapan natin muna ay ipagawa ko ng mga gawa tayo ng mga serye ng biyahe kay GSM. Okay, so kung dati gumagawa tayo ng sa Lalamove serye, so since hindi tayo nakapaglalamove sa ngayon, ko medyo focus tayo kay GSM. So alam mo na tayo, tawag dito, ano ba to? Ayun, nawala tayo. Focus muna tayo kay GSM. Okay, so gagawa tayo ng biyahe serye, okay, kay GSM. So tapos na tayo sa una. So ano na tayo ngayon? Biyahe serye episode 2. Alright, okay. So nag-aantay lang ako ng panibagong papasok na booking. So nag-stop na muna ako. Actually tapos na naman ako sa pagkuha ng booking. So na-reach ko na yung quota kasi may quota kami dito. Okay, para alam nyo.
Okay, siyempre binabayaran kami ng 8 oras. Alangan namang bumiyahe kami ng tatlong booking lang, di ba? Siyempre may nire-record silang quota. Pero hindi naman sobrang dami. Doon sa 8 oras na yon, sigurado nakuha mo na yung biyahe na yon. Alright? At na sumobra ka man doon sa biyahe na yon, wala namang problema. Dahil mapupunta rin sa amin yun, dahil lalaki yung aming income. Alright? At siyempre may incentive. Okay, so habang nag-aabang ako ng booking, yun, konti share muna. Nandito tayo sa may bandang, ayan, bandang ano tayo ngayon. Ayan, nandito tayo sa may Sukat Road. Alright? Okay. So, andar muna tayo ng konti. Andar tayo, mga idol. Ayan, andar tayo. Okay. So, nandito tayo sa may Sukat Road. So, malimit. Ito yung mga area ko pinupuntahan kalimitan eh. Ito pag hindi Alabang, Zapote, Alabang Zapote Road, Las Piñas, para Sukat, Parañaque, pa ba, Airport, bisa sa may parting MOA. Yan yung mga nirurut ko. Makati minsan-minsan, Taguig minsan-minsan. Kasi dito pa lang kasi sa Alabang, Las Piñas, Muntinlupa, dito sa Sukat, umula na, yung oras ko kulang na. Okay, kung baka sapat na, hindi ko na alam magpakalayo-layo. Ayun yung ano, tatag na SMBM. Ano yung BM? Okay, SMBM, lugar na mayayaman. Ayan, dito tayo ngayon. So close na siya. So magpapassing through lang tayo dito. Kasi galing ako ito ang ginagawa ko, nilalagarin ko itong buong Sukat eh. Okay, kasi dahil tapos na nga yung ano ko. Kasi dito maraming booking talaga sa area na to. Kung bukas pa si SM, dahil sarado na siya, siyempre wala na booking. Okay, so mangyayari sa atin ay mag-u-turn na ako pabalik. Okay, so mga idol, babalik ko kayo maya-maya ng konti at mag-u-turn na tayo. Right? Let's go! Okay mga idol, so dito pa rin tayo sa may Sukat at nag-aabang tayo mayroong makuhang booking. Okay. So kasi medyo pag itong oras na hindi lahat ng part ng Sukat mayroong pumapasok na booking, pero checkin mo lang to, itong area na Sukat na to, parang mamasyal ka lang, parang pasyal-pasyal ka lang. Okay, okay, teka, hindi ko alam kung yung camera ko ay magandang position. Check natin ha. Ayan, alright. May taga pagka na iba yung sa akin ginagamit eh. Ulit eh. Okay mga ito, wala pa tayong nakukuha ang booking as of now, pero okay lang, wala namang problema dahil tapos na talaga ako. Kaya ngayon lang ako nakagawa ng nakapag-vlog sa inyo. Siningit ko lang yung pag-vlog. Okay, so syempre pagka maaga pa, hindi ako makapaggawa ng vlog kasi nga hapit ako noon. Okay, ang ginagawa ko talaga, dire-diretso ako kumukuha ng booking. Okay, hindi muna ako wala mo na pahinga-pahinga. Ang pahinga ko lang, yan, tas pag gusto mong mihi o nagugutom ka ng konti, ginagawa ko na, nagbabaon lang ako ng biscuit, ganyan, o kaya meron ako sa likod na lagay ng aking tumbler ng coffee. So stop lang ako, shot lang ako ng coffee, tas biscuit, ganun lang. Tapos pagka takbo na ako uli, andar na ako uli. Kasi nga ang mindset ko kasi magawa ng maaga para matapos din ako ng maaga. At least yun sa akin yung 1 to 10 p.m. schedule, matapos ko siya. Tapos yung aking quota syempre tapos na rin. So ngayon ito, kagaya ito, tapos na ako. So parang na lang to, dagdag biyahe na lang ginagawa ko para sa incentives. Okay, but do sa requirements ni GSM na 8 hours dapat naka-online ka o maka-accomplish mo yung 8 oras. So, tapos na ako doon. Okay, tapos yun nga yung sa trips na kailangan ako at biyahe, tapos na din ako doon. Sobra na nga ako eh. At ito nagdadagdag pa ako. Okay, so kaya pag hindi ako sure pa kung makakapag-vlog ako ng mas maaga dito, dahil nakapokus ako sa pagbiyahe sa araw, sa hapon. So yung sa gabi ko ginagawa talaga yung pag-vlog. Ewan natin, mali mo, isigit ko ng more ng kahit maaga-aga pa, hapon, bahala na.
Pagka siguro medyo napunta ako sa ibang medyo lugar, yan, at medyo mahaba yung time ko. Kasi minsan, may napupuntahan akong lugar na yung pagbalik mo, alam mong walang makukuha booking. Merong ganun kasing area na kumuha ko ng booking. Example, ito dito maraming booking. Pero sa area ng idadrop ko yung tao, yung part na yun, ang alam ko, medyo mahigit. Kunyari, village. Kunyari, mayayaman village. Example, Ayala Labang. Diba? Eh, sigurado wala pa akong doon, booking sa na Ayala Labang. Ayayaman ng mga tao doon para mag-taxi. Unless kung pauwi lang sila. Yung mga tipong di naman magdala ng sasakyan, o something sa gabi, nakainom, ganyan. Mga gano'n na lang yun. Pero yung para makawa ka ng booking sa loob ng Ayala Labang, Diyos ko po, baka 1% lang mangyari yun. Na meron ka, siguro kung meron makukuha ka, baka yung mga kasambahay, di ba, nalalabas ng village, baka ganun lang siguro. Doon masisingit ko siguro ng maaga-aga. Pero pag nandun ako dito sa mga main road, mahirap kasi ang booking kasi namin dito kaya GSM, tuloy-tuloy yan. As long naka-online ka, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Lalo mayroong peak hour na tinatawag, tuloy-tuloy yan. Tapos may mga area din na maraming booking. May mga ganong area na maraming booking. Okay. So kaya pagkakababa mo na isang pasahero, pagkakababa mo na yung pasahero, maya pagka may papasok na agad. Ganong kabilis. Okay. So mga update ko kayo ulit maya ng konti at mapokus lang ako sa daan. Okay? Okay, mga idol. Okay. Okay ba? Okay? Parang hindi okay Yun, okay na nga. So yun na, mga idol. Nakaikot na ako sa may SMVM. Pabalik naman ako sa SM City Sukat naman. So para ko lang nilalagari itong buong sukat. Para lang ako nababalik-balik. Okay. Bahala na kasi nag-iisip din ako kung kuha pa ako ng booking Pero bahala na. Kasi meron kasi kaming schedule ng charging namin sa aming depot. Okay. So ang schedule kasi namin 11 PM. So dapat 11 PM o pas 11 andun na ako. Kasi pag inabot ako doon ng mga past 12, baka wala na akong slot. Okay. Wala na ako ng slot. So kasi mayroon kami ganun, mayroon kami kanya-kanya schedule doon sa namin sa charging station namin. Okay. Para hindi magulo. Okay. So siyempre marami kami mag-charge kaya at marami rin kaming grupo. Hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, gano'n. So napakadami namin, mga idol, kung alam nyo lang, napakadami namin. I think mga nasa 1,000 na kami. So sa 1,000 na iba kaming grupo, iba kaming supervisor. So may kanya-kanya kaming schedule. Kunwari, mula morning, ganitong oras, may kanya-kanya. Okay, mga idol. Ayan na, may pamas na booking. Taxi na. Magkakaw kayo later. So, tapos na tayo sa isa nating booking. Hindi ko na sa inyo napakita ng lahat. Okay. Kasi malapit lang naman. Okay. At saka, close na rin yung area Dito lang sa may LRT station. Sa may Dr. A. Santos. Okay. So, nagmamadali rin yung yung guard. Kasi close na nga yung LRT station. So yun mga idol, excuse me, ano tayo ngayon ulit sa may Sukat Road. Ayan. So ang plano ko mga idol, dahil mag-11 o'clock na okay, so baka hindi na ako kumuha ng booking pa. Tama na yung isa na yun, last na yun. Okay. Total, sobra na rin naman talaga ako mga dalawa na yung sobra ko doon sa quota na hinihingi ni company. Okay. So baka hindi na kasi nga mag-11 na. So kailangan ko na pumunta sa sa depot. Okay. Yung depot, yun yung garahe namin. So magcha-charge muna ako. Okay. Kasi baka mawalan ako ng
past 12 baka wala na akong slot. Okay, so mga idol, tawag dito, update ko ulit kayo maya maya. Papunta na ako sa aming Tifo. Dito lang yun sa may Las Piñas, sa may kung familiar kayo sa tinatawag namin CAA o sa Casimiro. Okay, kung di nyo alam nyo na gagawin nyo. Search nyo lang yan mga idol. Okay, update ko ulit kayo maya maya mga idol kung ano na mangyayari. Okay, so tayo sa may Casimiro sa tawag to sa Tifo ng GSM. Ayan, nakita nyo may Tifo ng GSM, di ba? Ito yung mga papapasok na yan. Ayan, may mag-check check-in ang gamit. Ayan, Tifo yan. Okay, so update ko yung maya ng konti mga idol pag nakapasok na ako. So ayan, nakikita nyo ba yan? Papasok na ako sa Tifo. So ayun na, nangyari kanina. Hindi ko sa inyo napakita eh. After ko ng pagkatapos ng pagkagaling ko sa aming Tifo, nag-charge ako ng sasakyan. Kaso hindi ko na sa inyo napakita eh. Kasi nga nung kwentuhan ako kanina eh. Basta siguro next time, papakita ko sa inyo next time naman. Nakalimutan ko ng kasi kanina eh. Pagpasok ko sa loob ng Tifo, so yun na, wala na. Nakita ko ng mga katropa ko doon. So wala, napakwento na. So yeah, tapos na, ganun kabis lang yung charging. 1 hour lang naman eh. Okay, so bali eto ngayon, nandito tayo ngayon sa may Alabang Sapote Road na. So pauwi na rin ako, pero magbubukas ako ng ng apps namin. Tingnan ko kung meron ako makukuha along the way pauwi. Okay, baka may madaanan ako or may mag-book along the way. Basta along the way lang, wag yung tipong babalik pa ako sa pinanggalingan ko. Kapag ganun, hindi natin i-accept yung ganun booking. Okay, sayang naman eh. Ito, pauwi na rin naman ako. Baka meron tayong madaanan na along the way. Okay, so mga idol, update ko ulit kayo maya. Okay, let's go. Okay mga idol, ako, hindi na ako nakapag-shoot ng video. Diretso na ako eh. Nakatok na kasi ako. O dumagaga pa naman. Time check. Ayan, 1:19. Magaga pa yung mga idol. Okay, yan. Magaga pa yung uwi ko yung idol. Dati umuwi ako dito umuwi ako mga alas 2. Excuse me po. So minsan umuwi ako ng mga 2 AM, 3 AM, ganyan. Ngayon uwi ko. Kasi minsan pag nag-charge ako, minsan nakakatulog ako doon sa charging station. So ginigising na lang nila ako doon. So pag gising ko, ano na yung oras, tapos na ako mag-charge. Pati ako na-recharge na rin. Nakatulog ako eh. So ngayon hindi ako nakatulog. Kasi may mga kakwentuhan ako doon, mga chika-chikahan. So yun, hindi ako masyadong nakakapag-shoot ng video ng kung nasan ako, ganyan. Diba? Kagaya na sa ating unang episode ng biyahe serye. Okay, ito ay biyahe serye din, kaya ito naman ay episode 2. Okay, so most of na banggit ko dito yung mga rules namin sa GSM. Okay, tsaka yung mga iba't ibang mga nagaganap, yun, ganun. Pero sa mga wala ko siya doon sa inyo na ipakita ng mga booking. Okay, siguro sa susunod nating episode, baka sa susunod na episode, baka sa episode 3. Okay, so sa ngayon bali lang muna ako, ini-educate ko muna kayo about sa GSM. Ganun eh, ini-educate talaga eh. Okay, so ayan mga idol, nandito tayo sa Binyan. To be exact, dito sa may Kanlalay na tayo mga idol. Ayan. So konti na lang, makawin tayo. Medyo inaatok-atok din ako, kaya hindi ako nakapag-shoot ng video. So gusto ko lang makauwi na.
sa mga tataka nga pala, bakit daladala ko pa itong sasakyan, di ba? So kaya nakita nyo, nasa garahe na ako. Ngayon daladala ko pa yung sasakyan. Okay. So ganito yun mga idol. Meron kami tinatawag na home parking program. Okay. So pag ikaw ay bago pa lang sa GSM, siyempre hindi pa pwede yung sasakyan. Okay. So para ano muna, tiis ka muna. So kung kunwari kagaya ko, from Binyan ako, bibiyahe ako mula Binyan hanggang papuntang Las Piñas sa aming Tifo sa Casimiro. So mga 3 weeks akong ganun, 3 weeks akong ganun. So after that, so na-approve tayo na mag home parking na. So magmula noon, ito na nga, mula noong November, mga 3rd week ng November, ganun. Bago matapos ng November, until now, ito sasakyan ay nauwi ko na. Okay, pero ano pwede rin mabawi sa ito. Pwede rin mabawi. Okay, pwede rin. Ganun din. Kunwari, yung performance mo bumaba. So, possible na mabawi sa iyo yung parking mo. Balik ka ulit sa dating sistema. So, yun nga, kailangan galing-galingan mo para at least kailangan nagagawin nila yung mga hinihingi nila. Okay, yung quota. Okay. Sa oras ng biyahe, ikaw na bahala. Kasi may schedule naman binibigay sa amin ng mga namin ang aming mga supervisor. So di mo lang yung oras niya. Okay, then kung nag-go parking ka, ikaw na bahala mag-adjust. Pwedeng mas baga ka sa oras na binigay o medyo late ng konti, gano'n, dalhin doon. Okay. Ngayon, hindi ka naman nag-go parking, pwede tawag pa kami din 1D1C, 2D1C, yan, ganyan, may mga ganyan. Pag 1D1C, ibig sabihin, 1 driver, 1 car. Okay? Pag 2D1C naman, 2 driver, 1 car. Okay? Ibig sabihin, 2 driver, 1 car. Hindi yung 2 driver lang, hindi yung tawag dito yung legit na 2 driver sa kotse. Okay, mga idol, so dito tayo sa ating sa ating lugar. Okay. So kung kilala niyo ako at alam niyo na kung nasaan ako ngayon. Okay. So ito na yung papunta sa bahay namin. Alright. So para mga idol, hindi ko na ito papahabain pa at medyo nabablako ako ng konti Siguro may kasama antok na din. So susunod na natin vlog. Okay, medyo gagawa tayo panibago sa ating episode 3. So ito ngayon ay episode 2 ng biyahe serye. Okay. So para mga idol, ingat. Kita tayo sa susunod kong vlog. Ingat. God bless. Godspeed. Bye.